Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Libra with the air elements. Lola baby, nagpapakilala. Bibigyan ko kayo ng general reading sa mga natitirang araw, linggo sa buwan ng Mayo. Okay? So, let's see the energies surrounding sa inyo. Okay? Yan. Sa mga natitirang araw at linggo ng buwan ng Mayo. Okay? Magnifying glass. Diba? Yan. Sino ang gumagawa nito? Okay? Ibig sabihin nito, showing proof. Yan. Diba? Yan. Validation, ginagamitan, okay, ng magnifying glass. Confirmation, finding the truth, diba? Kayo ba naghahanap or kayo ang hinahanapan, diba? Ng proof, diba? Yan. So, ibig sabihin nito, children, immaturity, innocence, childhood. Kanino pong energy yan? Sa iyo or sa kanila? Yung mga taong significant sa buhay ninyo. Okay? A call. Hearing from conversation. Talking and blocking. Diba? Yan. Ano ito mga naririnig? Okay? Ninyo. Especially, maari ito social media. Diba? Mga usap-usapan. Yan ha? Okay. Yan. Meron ditong desisyon. Okay? Yan. Desisyon dahil nakagawa ng maling rason. Diba? Yan. It's like itutuwid. Diba? Para ma-justify. Meron ditong contemplating. Diba? Yan. Merong stay or live. O kaya yung tinatawag walang kasiguraduhan. Uncertain. Okay? Uncertain. Okay? Yan. Hindi sigurado. Okay? Yan. So, meron ditong completely done. Okay? Ikaw ba ito completely done? Okay? Yan. This person wants to moving on. Wants moving on. Ending cycle. Maaring pagod na. Diba? Lessons learned. Maaring natuto na siya sa buhay niya. Coming full circle, 'di ba? It's like haharap na siya sa season ng spring or summer. Okay? Ito yung tinatawag na dinaanan niya sa buhay niya. Kinokompara sa tinatawag na winter. Very, very harsh. Okay? Spirit. Ibig sabihin nito, yan. Your aura is protected. Okay? Divine intervention. Maaring dito'y makikialam ang langit. Diba? Yan. Ito yung tinatawag guardian angels. Okay? Shielding. Yan. Maaring sinishield ninyo ang inyong tinatawag aura, energy, para hindi makorrupt. Diba? So, let's see your other energy para sa mga Libra. Okay? Libra with the air element. Ano ito? Marriage. Merong kinalaman sa marriage. Ano meron sa marriage nyo? Diba? Is there an infidelity? Is there a cheating? A proof? A confirmation? Diba? Bakit gumagamit ng tinatawag magnifying glass? Sino? Kung sino ito, ibig sabihin nasa loob ng marriage, ang tinatawag na immature. Sino ang immature? Okay? Ikaw ba o ang person mo? Diba? Yan. Maring to yung tinatawag marriage, ang nakatuluyan mo is yung childhood. Diba? Childhood friends mo. Diba? Yan. So, whatever is this, diba? Meron ditong tinatawag na conversation, okay, na narinig sa telephone, okay? Yan. So, kung ano man yan, ha? Maybe sabihin na natin, completely done na kayo. Maaring itong marriage na ito is full of tinatawag na very, very complicated, di ba? Magulo, di ba? And you are done, completely done. Kung sino itong taong ito, ikaw or sila, di ba? Kung kaya dito, ibig sabihin nito, yung tinatawag na gusto nilang sumarap naman ang kanilang pakiramdam. It's like free again, okay? Independent. It's like a butterfly
transition, a star. Diba? Kaya dito, pag sinabi mong butterfly, it has something to do about star. Diba? Transition, rebirth, diba? Yan. A new chapter, a new phase. Kaya dito, lumabas completely done. Diba? Moving on. Maybe you want to move on. This person wants to move on. Guaranteed success, di ba? So, maaaring sabihin na natin if they are in a marriage, di ba? Inside marriage, nakikita dito yung tinatawag their marriage is guaranteed success. Okay? Successful ang kanilang pag-aasawa. Di ba? Yan. So, tingnan natin ha. Meron ditong crib, birth, or conception of a child or enterprise. Diba? Yan, maaring bata. Pwede rin naman yung tinatawag na negosyo, diba? Investment, entrepreneurship, diba? Guaranteed success. Diba? Yan. So, meron din ditong tinatawag dark woman. Are you dealing or relationship with a woman with a dark complexion or hair? Okay? Yan. Baka asawa nyo yan, kapatid, kusino, kaibigan, teapot, deep friendship with someone of the same sex. Okay? So, meron kayong mga buddy-buddy, best friend. Okay? Yan. Okay. Baka sila ang kasama mo. Diba? Yan. Sa enterprise, sa negosyo. Diba? Baka kayo. Diba? Ibig sabihin nito, gagawa kayo ng kontrata. Diba? So, maaari ito yung tinatawag, magkapareho lang kayo, diba? Gustong pareho yumaman, merong tinatawag business-minded, diba? So, meron ditong candle, you will be shown the way. Yan ha? Okay, maganda oh. You will be shown the way for tinatawag guaranteed success. Okay, yan. So, last card na tayo ha, butterfly, a change for the better. Yan ha? Okay, napakaganda. And narito ang December. Ano nangyari sa December? Last year ba yan? Or ngayong December, maaaring magkakaroon ng tinatawag na a change for the better. Diba? Maaaring sabihin na natin tinatawag na yan o. Meron kayong pinaplano ng best friends mo. Diba? Yan. Na maganda. Okay? Profitable. Yan ha? So, let's see your energy. First, your energy. Okay? Libra. Let's see. Okay. Narito ang tinatawag the Five of Swords. Diba? Yan. Kumbaga dito, hindi ka bitawan. Okay? Hindi ka papahingahin. Yan ha. The Five of Swords, ibig sabihin nito, maaring meron kang tinatawag about sa inyong mga siblings, di ba? Sa trabaho, di ba? Maaring sa society, maaring neighbors, di ba? Yan. Hindi ka tantanan. Okay? Yung pag-iisip mo, hindi ka tantanan ng mga taong ito. Di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, kaya naroon ka, gusto mo ng tinatawag na katahimikan ng pag-iisip. Kasi hindi ka nila tantanan, okay? Puro salita, salita, salita. Pagod na pagod ang iyong pag-iisip, di ba? So, naririto ang tinatawag na the temperance, di ba? So, sandali lang ha, dahil ang inyong tinatawag na major arcana is 3, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na binabago mo, okay? Ito yung tinatawag na, para ito, it's like your way of, it's like your way of thinking, your way of di ba? Binabago mo, di ba? Yan. So, narito ang tinatawag the lovers, di ba? Ito yung tinatawag na what you are. Ito yung as above, so below. Okay? Yan. So, nakikita dito ang tinatawag na the hangman. Okay? So, ibig sabihin ng the hangman, okay? Ito yung sandali lang, ha? Okay. So, dito na siya, okay? Pagsasamahin ko lang, ha? Okay. The temperance,
and the Hangman. Yan ha. So, maaring dito, di ba? You are in a relationship. Ang nakikita ko, present relationship. Di ba? So, ibig sabihin nito, itong relationship na ito is magulo. Hindi ka tantanan, 'di ba? Maaring very very demanding ang relationship na ito. Kung kaya dito ikaw mismo ang gumagawa, 'di ba? Para ito is ma-distract mo, 'di ba? Para ma-distract itong tinatawag na the Five of Swords, di ba? Yan. Paano mo dinidistract ito? Maybe you go out na lang, di ba? Yan. Maaring hindi mo siya pinapatulan, di ba? Kung halimbawa yung nagger siya, hindi mo siya pinapatulan. Maaring tahimik ka na lang. Kasi narito ang the Temperance, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag ignoring, diba? So, maaring for some of you here, you go out. Maaring tinatawag na umuwi ka muna sa bahay ng magulang mo, okay? Or maaring pumupunta ka sa friends mo, diba? Para lang maiwasan, diba? Ito, yan. Kasi it has something to do sa tinatawag relationship. So, maaring tinatawag marriage, diba? Marriage, yan ha? Okay. So, ang nakikita ko dito, yan ha, meron ditong tinatawag na disintegration, di ba? It's about subconsciousness. Yan, di ba? It's like makalimot. Gusto lang niyang makalimot by means of drinking a beer, di ba? Going to the karaoke, di ba? Iyan siya, di ba? Yan. Kumbaga dito, siya na mismo ang gumagawa ng paraan, di ba? Para hindi masira ang ulo niya. Dahil narito siya sa tinatawag relationship, di ba? So, narito ang tinatawag na the Three of Cups, di ba? Anong ibig sabihin ng the Three of Cups? It's about your expectation sa iyong kapartner, di ba? Yan. What is your expectation? So, ibig sabihin nito, kaya kayo nagpangita because you have something, both of you have something, okay? Meron kayong tinatawag na the same likes and dislikes. Kaya dito, binuo nyo ang tinatawag na marriage relationship, di ba? Pero ano ang nangyari? It's like, nako, sumakit ang ulo ko, di ba? Sumakit ang ulo nyo. Okay? So, ibig sabihin nito, para laang maiwasan ang tinatawag trouble, di ba? Halimbawa, sabihin na natin, magkakasalubong lang kayo, mag-aaway lang kayo, magsusuntukan lang kayo, gumagawa ka ng paraan, di ba? Para makaiwas. So, it's more about tinatawag, let's say, ay, lalabas na lang ako'y pupunta sa park, di ba? Mag-exercise na lang ako, mag-jogging, iinom na lang ako ng beer, magigitara na lang ako, di ba? Mag-music na lang ako. Yan ha. Para lang ito, ibig sabihin, maiwasan, di ba? Kasi masakit na. It's like, masyado kang burden. Okay? So, maaring ito, yung tinatawag, maybe, you are completely done. Okay? So, ibig sabihin, kaya narito ang the Temperance. Di ba? It's like, I'm done. Okay? It's like tinatawag, how many times kayong nag-asawa? Diba? Or tinatawag na, this marriage taught me a lot, okay? This marriage taught you a lot, diba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, yan ha, maaring ito yung sabihin na natin, you want to be single, okay? Nakikita kasi dito, most of the time, diba? It's like, inaalo mo ang sarili mo. Paano mo inaalo ang sarili mo? Diba? Yan. So, maybe ibig sabihin nito, yung tinatawag na, yan ha. Dahil naririto, di ba? Yan. You want to shield your emotions, di ba? By means of, let's say, sabi natin, maybe you go to the church, maybe you pray to God. You are praying to God, di ba? Yan. So, let's see. Tinatawag na, energy naman, ha? Okay. So, kung sino man ito, ha?
So, ibig sabihin nito, meron ditong tinatawag napaka-dependent ng tao na ito. Diba? Yan. Sino ito? Significant. Sino sila sa buhay nyo? Dependent. Okay? Ibig sabihin nito, palaasa. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, walang inspirasyon, walang ambisyon. Diba? So, let's see. Wala siyang career. Diba? Maybe sabihin na nating immature. Yan. Kaya narito. Immature ang tao na ito. Diba? Yan. Yan ha. Okay. So, ibig sabihin pa nito yung tinatawag suspicioso. Napaka-suspicioso. Kasi lumabas dito ang magnifying glass. Diba? Yan. Siguro ito yung tinatawag sunod na ng sunod, 'di ba? May pagduruda sa kanyang kapartner, 'di ba? Maaring spouse mo 'yan, your person, 'di ba? Suspiciosa, nagger, 'di ba? Yan, baligtad ang utak, 'di ba? Burara, nakikita din, 'di ba? Hindi maayos sa bahay, samlang, 'di ba? Hindi marunong magsuklay ng buhok, 'di ba? Maaring tamad maligo, okay? Yan, walang kinabukasan. It's like this person has no kinabukasan. Walang future, okay? So, ano ito, 'di ba? Ito naririto, yung tinatawag the strength of this person, 'di ba? So, maaaring ito yung tinatawag na spoiled brat, okay? Maaaring this person is a spoiled brat, 'di ba? Yan. I don't know. Sandali, titingnan ko lang ha. Okay. So, it's like tinatawag, lagi siyang may expectation, 'di ba? It's about their expectation. Okay? Yan. Naghihintay, pero tamad siya, 'di ba? Kumbaga dito, anong hinihintay? It's like para siyang tinatawag Alice in Wonderland. Yan, no? 'Di ba? Ito yung tinatawag Alice in Wonderland. Nabubuhay, okay, sa pantasya. Okay? So, ibig sabihin nito, okay? Sino sila? Okay, yan. Sandali lang, ha? May pinalalabas lang ako. Okay. Okay. Sandali lang, ha? Okay. Sandali, ha? Okay. Masyadong ano ang energy ng taong ito. Okay? Okay. 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 So, marito yung tinatawag na tanggap na niya. Okay? So, kung ano man ito, diba? Yan. Ito yung tinatawag the death, diba? Transformation. Pero ito yung taong tinatawag na walang asenso sa buhay niya. Okay? Nakikita mo. Wala siyang asenso sa buhay niya. Okay? Narito ang the chariot, diba? In reverse. Okay? Yan. Narito ang the death, di ba? Yan. So, narito ang tinatawag na the fool. Okay ha? Sandali. Puro reverse. Okay? Kung sino ito sa buhay ninyo? Sino itong tao na ito sa buhay ninyo? Okay? So, ibig sabihin, nothing, none. Okay? Yan. It's a fool. Di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, it's like kontento na siya sa buhay, di ba? May makain man siya or wala, di ba? May magbigay man sa kanya or wala, di ba? Kumbaga dito, immune na siya, sanay na siya sa tinatawag wala, di ba? Kung kaya dito, nakakondisyon na ang kanyang tinatawag na puso, heart. 'Di ba? Yan. Nakakondisyon na, 'di ba? So kumbaga dito nakikita mo wala siyang ambisyon, 'di ba? Wala, okay? So nakikita mo dito, yung tinatawag it's like baka ito'y nagbibilang lang ng poste sa ng poste sa kanto, 'di ba? It's like dumadaan ang araw niya, walang nangyayari, 'di ba? So nananatiling itong taong ito is tinatawag na wala siyang kinabukasan, di ba?
Kung halimbawa ito'y may negosyo, patay ang negosyo, di ba? Kung halimbawa binigyan mo siya ng pera, lusaw ang pera, di ba? Wala siyang kinabukasan, wala siyang ambisyon, di ba? Wala siyang pangarap. Okay? So nakikita dito. Yan ha. So, ano pa ito, 'di ba? It's like meron ditong naghihintay, okay? Itong taong ito, naghihintay siya. O, halimbawa, sabihin natin, naghihintay ng pasalubong, naghihintay ng container, naghihintay ng sulat, naghihintay ng balikbayan box. Baka naman ito umorder sa online, may hinihintay siya, 'di ba? So, kung ano itong hinihintay niya, 'di ba? Ito lang ang tinatawag na magbibigay sa kanya ng tinatawag, halimbawa, para siya makakain, 'di ba? Para siya magkapera, 'di ba? Yan. So, kung ano man ito, 'di ba? It's like palagi siyang nagko-communicate. Kung sino itong nagko-communicate sa kanya, 'di ba? It's like tinatawag, maaring itong taong ito is merong nagpapadala sa kanya, 'di ba? Sustentado. It's like masarap ang buhay niya. Sustentado siya, 'di ba? Yan. Kumbaga dito ay wala na akong pera, padalhan mo na ako. 'Di ba? Pero nakikita mo unreliable, okay? Walang palo, walang tinatawag no backbones, hindi maaasahan, okay? So, ibig sabihin nito, yan ang tinatawag, 'di ba? O so, dito nakikita mo, walang palo, 'di ba? Wala siyang pangarap, 'di ba? So, naka-stuck lang siya. Okay, naka-stuck lang siya sa isang lugar. It's like more umaasa lang siya. Okay, humaasa lang siya sa hingi, sa bigay. 'Di ba? Yan, ganyan siya kung mabuhay. So, ibig sabihin nito, wala siyang tinatawag obligasyon, 'di ba? Wala siyang responsibilidad na hawak sa buhay niya. Kasi wala siyang mga bayarin. It's like hindi siya inaasahang magbayad ng kuryente, hindi siya inaasahang mag-share, magbigay, tinatawag na mag-abot, 'di ba? O, ang iyong share nasaan? Wala, 'di ba? So, kung sino ito sa buhay ninyo. Kaya dito nakikita, 'di ba? Tinatawag na, ayan o, 'di ba? Ayaw kang bitawhan ng tinatawag na sakit sa ulo. Palagi kang masakit ang ulo. Dahil narito ang the lovers. Okay? Pwedeng asawa, pwedeng anak, kapatid, mga kung sino itong nakadepende sa inyo. 'Di ba? Yan. Suckers. 'Di ba? So, ibig sabihin, kaya narito ang the Three of Cups. 'Di ba? Ito yung tinatawag na dapat sa isang relationship, give and take, 'di ba? Pero ito'y nakikita dito, yung tinatawag behavior ng tao na ito, 'di ba? Yan. So let's see about you and them, what you gonna do? Anong outcome? Okay? Maglalast ba ito, 'di ba? Oh. So parang nakikita dito, this is the bottom card, 'di ba? Naka-stuck ka. Stuck, you are stuck. Hindi maka-escape, 'di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na ito is tinatawag kalbaryo mo sa buhay, crosses mo, 'di ba? Hindi mo maibaba, hindi mo siya pwedeng itapon, 'di ba? Yaan. Maaring dito nakatadhana, tadhana, 'di ba? Yaan, tadhana, it's about commitments, 'di ba? Yaan. It's about tinatawag sacrificing yourself to this person, 'di ba? Hindi na okay? Wala siya, okay? Kung sino yan sa buhay niyo, okay? So, ibig sabihin, nakikita dito yung tinatawag na you are not happy, di ba? It's like tuyo, di ba? Walang excitement, walang fun, di ba? Ito yung tinatawag parang dinaanan ng, alam mo ba yung lugar sa Russia? I think in Russia, di ba? Yung dinaanan ng tinatawag na radiation, 'di ba? Yan gusto kong puntahan yun eh. Yan, kita mo, walang katao-tao, lifeless, 'di ba? Lifeless, walang bunga, okay? So wala kang maaasahan sa tao na ito, 'di ba? Kumbaga dito, yung tinatawag naka-stuck na rin siya, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito yung tinatawag ayaw niya ng tulungan ang sarili niya, okay?
Kung ikaw naman ito, naka-stuck ka sa kanya, pagod na pagod ka na, di ba? So it's like, yung tinatawag na lifeless, di ba? Tuyong-tuyo, okay? Yan. Hindi dehydrated. It's like your life is not normal, okay? Para kang nakatira sa Texas, sa Mexico, di ba? Nakikita mo lang mga cactus, di ba? Not fun, no fun, okay? Yan. Maybe that's why nag-iisip kayo ng tinatawag vacation, di ba? Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag, kaya sinabing the star, okay? The star is the Aquarius, di ba? It's like nakikita dito na masyado nang wounded kayo, di ba? Yan. And gusto nyong ma-replenish, ma-hydrated, di ba? Masyado na kayong dehydrated, okay? So, ibig sabihin nito, kung magkakaroon ka lang uli ng pagkakataon ng bagong relationship, di ba? Yan. Kasi dito, it's like tuyong-tuyo, di ba? Kung, halimbawa, dumating uli na gusto mo ng bagong relationship, okay? Ito ang pinapangarap mo, di ba? It's like freedom, okay? Ma-enjoy mo, di ba? Ma-enjoy mo ang buhay na ito. Itong tinatawag relationship na ito, hindi pahirap, di ba? Hindi nakaangkla, okay? Walang nakaangkla. Pamilya man ito ng tinatawag mapapangasawa mo or ito'y pamilya mo, di ba? Gusto mo ng tinatawag healthy relationship, walang nakaangkla. Okay? Alam mo yung nakaangkla? Ano sa iyo? Nakabitin. Okay? Crosses. It's like crosses a burden. Di ba? Tinatawag na pahirap sa buhay. So, let's see the advice and the message from heaven. Okay? So, nakikita dito, di ba? Giving up. Okay? Yan. Yan. Spiritually, emotionally, physically, give up ka na. Gumi-give up na. Okay? Itong taong ito matagal nang give up. Okay? Kaya dito nakikita mo, di ba? Sanay na siya. Okay? Immune na. Di ba? Yan. Kaya dito, nakikita ang tinatawag strength. Di ba? Give up ka na. Okay? So, what will happen? Okay? Ibig sabihin nito, maybe in December, whatever is this, di ba? Kung ano yung inyong gagawin, di ba? Maybe you want a change for better kasi sumuko ka na. Okay? It's like, ayaw mo na dito. Okay? You want a new relationship. Okay? Okay. Yan ha. O maybe dito. Yan ha. Kaya dito narito ka, di ba? Ito yung tinatawag, you're on a cross path, living this relationship, di ba? Living this relationship and find a new relationship kung saan tinatawag ito ang talagang hinahanap mo. Kasi tuyot na tuyot ka na dito. Walang kabuhay-buhay, di ba? Your soul, hindi, walang kabuhay-buhay. It's like, you're like a zombie. A zombie, di ba? So, let's see. Okay? Yan. Lumabas, di ba? So, it's up to you. That's why you are given. Okay? Ibig sabihin nito, get out. Di ba? I'm not saying to you, you get out. But this is what I see. Di ba? Kung ito ang gusto mo, di ba? It's like you are contemplating. Di ba? You are contemplating to get out. Di ba? So, there is a chance, okay, na babalik uli ang saya sa buhay mo, okay? After this, okay? Yaan. Whatever is this, ibig sabihin nito, kaya lumabas ang tinatawag completely done, okay? Ibig sabihin niya, lesson learned, ending cycles, di ba? You want to end these cycles, di ba? Yaan. Di ba? Commitment, relationship, a marriage. Pwede rin naman sabihin natin, nakatali ka sa pamilya mo, di ba? Nakatali ka sa mga tao, di ba? Kung kaya dito, di ba, nahahawa ka na rin. Hindi ka nagiging productive. Your life is not productive. Nakikita dito, okay? Walang buhay. It's like a zombie. Pare-pareho na kayong zombie. So you want to get out, di ba?
So, ibig sabihin nito, kung sino man itong kausap mo online, di ba? Yan. Ito yung tinatawag, yan, there is a chance ng tinatawag. Because, yung tinatawag, gusto mo nang mag-move on, di ba? Yan. So, kaya dito, yan, there is a guaranteed of success, di ba? Maybe a job, career, di ba? Kung ano itong pinupurso ninyo, di ba? Yan. Yan. So, ibig sabihin, a change for the better, di ba? Yan. Okay? You need a change. A change for the better. Dahil bagsak na ito, okay? Ibig sabihin nito, leave this, abandon, okay? Yan. So, thank you very much po.